Nangahabol yun. At saka actually, pag matagal ng ganun yung amoy mo, masasanay ka na. So, siguro pag sinabihan ka, Immune. may BO ka, parang, wala Text brigade Kumaboy din sa sarili mga ko. pasahero. Kasi yung iba rin driver sila, din yung mekaniko eh. Diba? Kaya Kaya- napapawisan. At saka Pero iba konti talaga ano yung lang. nabilad ka sa araw, Oo, sa iba yung init ano, ng araw. iba yung amoy. Hindi naman naka-aircon yung Actually, mga ngayon lang nga, yan. pag Pero sa lumabas ka, taxi, di ba? yung Mga nakikita anak ko, nga natin, pag pinapawisan nabigat ka sa na araw, asim na amoy. Correct. Exactly. Correct. Kailangan may dala sila pampalit ng damit. Yung mga Tama. 2-3 t-shirts naman. Ligo Pero everyday, total, meron naman deodorant. silang mga toalita, di ba? Yan. Magdala rin ho kayo ng extra, may alcohol. Yes, Oo, exactly. muna. Konting ano lang yan. Eh. Yes. Samantala, Daming gimmick dyan. eto naman, ako tila raw dumarami na naman ang mga pulis na heavy gat. Ba't kaya napunta to sa akin? Ayon mismo yan sa pamunuan ng PNP. Kaya naman para masolusyonan ito, muli silang maglulunsad ng mga sports program para sa mga pulis. Sa tala po ng PNP Health Service, kalahati sa halos 6,000 tauhan ng PNP ang overweight, habang mahigit naman 500 dito ang obese o sobrang mataba. Pero bago ho raw makapagpalabas ng bagong hakbang ang PNP para matulungan sa pagbabawas ng timbang ang heavy gut na mga pulis, kailangan daw munang i-validate ang tala na ito sa naging resulta ng physical fitness test ng mga pulis noong Marso hanggang Mayo. Aminado naman po ang PNP na dahil sa pagiging subsob sa trabaho ng mga pulis, hindi na raw sila nakakapag-ehersisyo. Mahirap nga naman yun pagpagod mag-exercise, pero walang excuse. Requirement sa police kasi. Walang excuse Nung panahon ni nga. Senator Ping Lacson, di ba, talagang meron siyang May waistline. weight. Oo, may waistline sila, tsaka weight. Yeah. Oo, Meron isama- sila yung akit baba ng hagdan. Correct. Isa sa mga exercise. Kasi talaga naman din na pag alam mo naman, matitikas yung mga kriminal natin dito. Yeah. Di ba? Oo, mga- Mahirap nang malusutan dahil sa hindi mo mahabol. Or idol ka nila sa on-call dati, gusto ka nila sabayan. Ganyan. Saan? Sa paglaki. Di, pero sa totoo lang, ang pangit na ng tingnan, di ba? Kung pulis, ang laki-laki ng tiyan. Tsaka hindi na kaya habulin Oo, yung hindi mga nila kayang snatcher habulin. dahil physically fit yung mga yun. Exactly. Oo nga, yun nga. Sanay Dahil sa takbuhang mabilis. Hindi pwede magpatabas, ang iskinita dadaan yun. Oo nga. Kung maging part na lang ng siguro i-encourage din nila na bigyan nila ng facilities, kunwari, di ba, na Yes, pwede doon may gym exactly. silang simple, Oo. di ba, Yes. meron silang track oval, tapos gawa talaga ng pagkakataon na may oras. Kasi lahat naman ng tao busy. Meron sa eh. Krami, Pero sa kung Krami gusto may nyo gym talaga eh. mag-exercise, Maganda ba yung mga pwede. gym dun sa Krami? Sa Krami meron sila. Actually, Actually, sa hapon may marinig kang parang gym na instructor na sinasabayan yung mga nag-exercise sa empleyado. No? dapat Policeman, mandatory for the police, all of Correct. them. Dako, ito po ang sana naman di magtuloy-tuloy. Kasalukuyan po bumubuhos ang ulan ngayon sa monumento. Kung saan hinahanda pa naman yung pagdiriwangan ng ating araw ng kalayaan. Dako, yung mga bandera. Sa mga oras na ito, umuulan po dyan sa may area din ng Luneta. O, lipat tayo Luneta. Lakas ng ulan, ha? Wala, binalita lang tinex. Ayan. Pero yan, tingnan mo, medyo may kalakasan din yung... Di ba ang kahapon lagay ng panahon mo, maaraw sa buong linggo? Sabi, actually sa umaga May daw. cloud sa umaga. Pero pagdating ng hapon at gabi, pwedeng ulan. Alamin nyo mamaya yung mga karagdagang pang lagay ng panahon kasi may malaking pagdiriwang sa Kino Grandstand eh. Talaga yung sayang concert at yung marcha dun, yung parada na papakita natin yung lakas ng ating puwersa. Magdala tayo. So every year pala talaga problema to kasi syempre rainy season yung exactly. Pero pinapatak ngayon, ng June. ngayon lang ngayon lang yata sumama panahon. Okay, Bali, malaki mga na igan, tayo. nakikisa po ang unang hirit siyempre sa pagdiriwang ating araw ng kalayaan. Kaya naman nakaandaway po ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs. Nasa Parasawin Church sa Malolos, Bulacan si Ivan Mayrina. Sa Kawit Cavite, si Rhea Santos. At si Jay Sabali dyan po sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Unahin po umuli natin si Ivan Mayrina sa Malolos, Bulacan, kung saan ang panauhing pandangal nga po ay si Pangulong Noynoy Aquino. Ivan? Yes, Igan, unang-una, pasensya na at medyo maingay at nagsa-soundcheck na itong technical crew dito sa Barasoain Church grounds, kaya medyo napakaingay, natabi tayo dito sa speaker. Tulad nga na nabagit mo, si Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang mangunguna sa paggunita at pagdiriwang ng ika-114 na taon ng kasarinlan ng ating bansa dito sa Barasoain Church sa Malolos, Bulacan. Wreath laying at flag raising ang pangungunahan ng Pangulo, pero maliban dyan ay may serbisyo publiko din ng lokal na pamahalaan, partikular itong job fair at serbisyong pangkalusugan. Kasunod ng arrival honors para sa Pangulo na nakatakda alas 8 ng umaga ay ang pagkakaroon din ng ecumenical prayer
na pangungunahan ng iba't ibang religious group tulad ng Jesus is Lord Church, Iglesia ni Cristo, United Methodist Church, mula sa Muslim community at gayon din sa Simbahang Katolika. Magtatalumpati ang Pangulo at ang kanyang mensahe sa sentro sa temang kalayaan, pananagutan ng bayan para sa tuwid na daan. Pero inaasahang ibibida rin ng Pangulo ang mga naging bunga ng kanyang nakaraang state visit sa Britanya at Amerika. Pagkatapos naman ng seremonya dito ay babalik ang Pangulo sa Malacanang para sa taunang Vandeneur o isang cocktail reception para sa mga miyembro ng Diplomatic Corps. At tulad ng inaasahan, Igan, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad dito sa paligid ng Barasoain Church. Hindi bababa sa 1,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng simbahan, gayon din ang 150 kawani ng AFP. Daan-daang mga bisita, kabilang ang mga miyembro ng gabinete ng Pangulo ang inaasahang darating dito, gayon din ang mga miyembro ng Diplomatic Corps. May mga nakasetup na tents dito pero sa mga oras na ito mukhang hindi naman nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. At yan muna ang latest mula dito sa Barasoain Church. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Dumako naman tayo sa Kawit, Cavite. Si DOTC Secretary Maro Asaman ang mangunguna sa mga pagdiriwang doon. At nakatutok po sa Aguinaldo Shrine ng ating kapusong si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, nakatakda ngayong alas 5:30 ng umaga ang isang cultural parade o parada na magmumula sa mga lugar ng Pinamitan at Binakayan patungo dito sa liwasang Aguinaldo o Aguinaldo Shrine. Sasaliwan ito ng tugtog ng banda at sasabayan ng pagmarcha ng mga opisyales mula sa iba't ibang lugar sa Cavite. Pangungunahan naman ni DOTC Secretary Mar Rojas ang traditional wreath laying sa Aguinaldo Tomb at ang makasaysayang pagwagayway ng watawat sa veranda ng mansyon ng mga Aguinaldo. Yan po yung nakikita ninyo. June 12, 1898 nang iproklama ng revolutionary leader at unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. At ngayong taong ito, mga kapuso, ang tema ng selebrasyon ay kalayaan, pananagutan ng bayan para sa tuwid na daan. Alerto na po ang ating mga pulis at handang-handa na ang Kawit Cavite sa ika-114 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Sa mga oras na ito, kung lagay ng panahon ang inyong tatanungin, medyo naglalaban po ang liwanag at nakikita ko dito sa harapan ko naman, makulimlim ang ating panahon. So umaasa tayo na malamo ng liwanag itong kaitiman ng ating kaulapan para naman magtuloy-tuloy ang selebrasyon dito sa Kawit Cavite. Back to you guys. Maraming salamat, Rhea Santos. Napasok niyo na ba yan? Opo. Hindi pa. Hindi. Ang dami palang lagyan sa Napasok na inyo. ako dyan. Correct. Kaya Ganda. parang secret, mga... Yes. Tapos meron pa yun sa taas na may makitid na dadaanan dun sa tuktok ng bahay. para makatakas si Gusto ko Aguinaldo. naman, yung mga furnitures nila dyan. Ay, yung ganda. Talaga. Yung mga sulihiyang buong kama. buo. Oo, yung Solid mga wood, eh. oo. Di ba kasama dapat sa ano yan? Sa field trip ng mga bata? Ay, Ah, ginagawa sa- nila. Yeah, pupunta sila. Sa lungsod naman ng San Juan, ito, puntahan natin yung sentro ng selebrasyon ngayon, ang Pinaglabanan Shrine, at nakaantabay doon si Jay Sabali ng GMA News. Jay, kamusta kayo dyan? Guns, malakas kahit yata sa mga ulan, oras na to ay malakas ang pagbuhos ng ulan dito sa talagang Pinaglabanan Pinaglabanan. Shrine. Tuloy naman ang puspusang paghahanda para sa gagawing pagdiriwang dito. Nakahanda na ang tablado, mga upuan at tolda dito sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City, kung saan magsasagawa ng programa upang ipagdiwang ang ika-114 na taon na proklamasyon ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Mamayang alas 7 ng umaga ay magkakaroon ng programa na sisimula ng flag ceremony. Magkakaroon din ng wreath laying ceremony. Pangungunahan ng programa ni Senador Coco Pimentel. Maliban kay Senator Pimentel, inaasahan din ang pagdating ng mga ilang lokal na opisyal at mga residente ng San Juan na makikiisa sa pagdiriwang. Igan? Maraming salamat, Jay Sabali. Ingat-ingat, Jay. Inaasahan naman dadalo sa flag racing sa Monumento si DOJ Secretary Laila De Lima. Yan po sa lungsod ng Caloocan yan. At naroon po si Katrina So ng GMA News. Katrina, kamusta ulan dyan? Igan, malakas nga ang ulan dito pero kahit malakas ang pag-ulan dito ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng mga tao dito para nga sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At Igan, madaling araw pa lamang ay naghahanda na nga ang mga tao dito sa monumento. May mga nakahanda ng upuan at mga tolda dito para raw in case umulan. Tulad nga ngayon na umuulan ay ready sila. May mga nakadeploy na rin dito ng mga pulis para mag-assist at crowd control daw. Dahil magkakaroon daw dito ng rerouting mamaya. Simula raw yan alas 7 ng umaga hanggang sa matapos ang programa.